At ang sabi ni Bongo, bakit ako nadamay dyan? Ba't daw nasama? Sabi ni Bongo. Kung maalala nyo ho, mga kababayan, nung panahon ho, nang namamayagpag sila noong 2019, nakaupo pa ang dating Pangulo. Ano po sinasabi ni Bongo, mga bossing? No? I will go with him to jail. Sasama ako sa kanya sa kulungan. No? That is how much I love the president. Yan yung tinukoy niya. At meron pa siyang mga interview ho, mga kababayan, na ang sinasabi niya, alam niya yung tungkol doon sa mga reward system. Alam niya yung mga tungkol doon sa 1 milyon kapag kapatay, 2 milyon pag nanlaban, 500,000 kapag kabuhay. Bakit ngayon, Pebrero 14, Valentine's Day, ito na sinasabi ni Bongo. Ba't ako nadamay? Dati pa lang, alam mo na yung mga galawan at mga kilusan eh. Tapos ngayon, gaganyan ka. Ngayon, parang tipo bang inosente ka. Ngayon, parang hindi mo nakakilala ang dating Pangulong Duterte. Oh. Nasaan ngayon yung mga pangako nila? At yung mga sinasabi nila na sasamahan at susuportahan nila si dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi ni WhatsApp, naloko na, lumabas na totoong kulay ni Mr. Malasakit. Iwan ere na ho ito, mga bossing. Nung panahon ng eleksyon para makuha ang boto o para mas lalo nila makumbinse yung mga DDS na iboto sila. Kasi nga ang nasa utak lang ng mga DDS para magboto ng mga senador Magboto ng mga senador o bumoto ng mga senador na makapagpapalaya kay dating Pangulong Duterte. Yan lang ho ang nasa isip nila No, hindi nila iniisip na kailangan ang iboto natin na senador para sa Pilipinas. Para sa ikagaganda ng Pilipinas. Hindi ho. Wala silang nongga-nongga ho, mga bossing. Wala silang ganun-ganun. Basta papabor sa mga Duterte, yun na po ang iboboto nila. At eto, paano yan? Mga DDS, ayaw samahan ang inyong tatay doon sa Oblo. Maalala nyo, kung aalalahanin nyo, kung babalikan ninyo yung mga pangako nitong mga ito. Bago o pagkatapos mag-eleksyon, kanila daw bibisatahin o dadalawin ang dating Pangulo. Nasaan na yun yung mga ganun na ganun? Nasaan na? Sabi ni Danilo Espejo, galit si Magalong noon kay Albayalde sa pagiging ninja cops niya. Ngayon, eto pa ho, mga bossing. Kung ano daw ang mangyayari doon sa pag-aresto o doon sa bagong inilabas ng ICC na itong mga ito perpetrator daw ho. Good morning, Peter Atrica sa programang Balita Patan. Kumusta po ang inyong Valentine's, Kong Chel? Ayos na ayos po at magandang umaga sa lahat. Maraming salamat sa panyaya. Ako ay maging bahagi nitong napakagandang programa ninyo. Ay, naku talaga. Alam mo talaga yan, Kong Chel. Mahal ko si Kong Meron pang hangover ng Valentine's si Kong Chel. Thank you very much. Sir, itong mga co-perpetrators, kung tawagin ano po ang significance nito? Dahil actually, yung inilabas nila, di ba, matagal na po yun So, does it mean na ito ay preparasyon na? Ito ba ay nagsisignify na maaaring magpalabas na rin ng warrants of arrest ng ICC laban doon sa tinatawag na co-perpetrators? Oo. Tingin ko agad. Pwedeng mali ako, no? Pero tingin ko, pagka sinabing kasabwat at pinangalanan ng kasabwat yan, kasama doon sa kung anuman yung kaso ni Duterte. Malamang yan, dali-daliin na labasan ng warrant of arrest ang mga yan. Well, unang-una, ilagay natin sa konteksto ito. Itong dokumento ay galing sa ICC prosecutor na sinubmit nila sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Batay dun sa sa mangyayaring confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte on February 23. Na-file na ito dati pero ngayon lang lumabas yung tawag nilang lesser redacted version, meaning that
makikita na natin yung mga pangalan. Kaya lumitaw na nga yung pangalan ng 8 co-perpetrator. But may, ano yan, senyales yan na nasa radar na itong 8 ito, kasama na si Senator Bato de la Rosa at si Bongo. At it also signifies that the process for them may begin now kasi napangalanan na sila eh. Okay. So ibig sabihin, parang debutant ano, dahil sa lumabas na, napangalanan na, it means na gugulong na po yung mga investigasyon. At tingin ko, mamadaliin yan. Kaya ho, kung babalikan natin yung sinasabi ho, mga kababayan, ni Ombudsman Boying Remulla, ba to? Meron na yan. Baka eto lang po ang hinihintay, mga boss chief mo, sir. Yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Laban sa kanila? Yes, at saka yung pagkalagay kasi pagkalabas kasi ng pangalan nila, nakalagay doon, they were part of the hierarchy of the war on drugs. Ibig sabihin, kasama sila sa struktura ng pagpapatupad ng war on drugs ni Pangulong Duterte. At ibig sabihin nun, yung salitang ang co-perpetrator, ibig sabihin ay kasama sila na nasasangkot, nakafile na charges na crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte. Okay. Pero ito gusto ko lang i-emphasize sa lahat ng nakikinig at nanonood na ito ay proseso ng hustisya. Ang dami kasing mga naging biktima ng war on drugs na hindi talaga makakamit ng hustisya dito. Di ba? Kaya nga, sabi natin kung gusto talaga matapos agad ito ng mga Duterte at ng mga DDS, iharap na agad nila itong mga tao na ito. At saka yung style ni Koopman na panay parang tingin ko doon sa estilo ni Koopman, panay usog lang Bahala kayo dyan. Imbis na 10 taon matatapos yung hearing ni dating Pangulong Duterte, baka maging 12 taon yan, maging 15 taon yan. Kawawa naman yung tao. Paano kung mapatunayan na siya ay not guilty talaga? 'Di ba? Dahil kauurong ninyo at kagagawa nyo ng mga alibay, humaba yung pagkakakulong ng tao. Yung pala, not guilty. Ewan ko ba, mahina din no? Kasi siguro gusto nilang gamitin para doon sa 2028 election, mga kababayan. Kaya ganyan sila. Kaya pausog sila ng pausog. Gagamitin nila. Nako, eto, kailangan mapalitan ng presidente natin. Kailangan maiupo natin si Sara Duterte para lumabas na si Tatay Digong. Yan naman yan. Di ba?